Bigla naman pumasok sa silid ang ibong iyon at tumungtong sa bandera ni Gruhorn. Masama ang pakiramdam ni Gruhorn sa ibong ito kasi hindi lang ito pang-ordinaryong ibon. Alam na niya kung sino ang nagpadala ng ibong ito, wala nang iba kundi ang Elder Elf na papakasalan ni Gruhorn. Di malaman ni Gruhorn kung anong pakay ng elf na iyon at nagpadala ito ng ibon sa kanya. Biglang nagsalita ang ibong ito na nasa control ni Sigrun. Sinabi nito na kung nagustuhan ba daw ni Gruhorn ang dala nitong regalo para sa kanya, pero nakakapagtaka ano kayang tinutukoy nito sa Reg Along Sin. Sabi niya. Tama nga ang iniisip ni Gruhorn na sa elf nga galiong itong ibon na nasa silid niya, pero nagtaka itong si Gruhorn kung anong regalo ang tinutukoy nitong elf. Bigla namang tinanong ni Gruhorn kung siya ba daw ang nagpadala ng mga combat orc sa Blade Mountain kanina. Tumawa lang itong ibon. Habang pinapanood niya ang prinsipe, sinabi nito sa kanyang katanungan na gusto lang naman daw niyang makipaglaban itong si Gruhorn sa parehas nitong level sa pakikipaglaban. Humihili nito na sana ay matanggap daw ni Gruhorn ang kanyang simpleng regalo nito sa kanya, kundi ayon ay ang nagtawag ito ng combat orc para sa kanya. Nagalit naman itong si Gruhorn nang maalala niya ang mga ranger at knight na namatay dahil sa mga combat orc na iyon, na si Sigrun pala ang may dahilan ng pagpunta ng mga combat orc na mga ito. Ang mga race ng mga elf ay lahat ay meron mapanilip na abilidad, kaya tinanong ni Gruhorn kung nag-enjoy ba daw itong si Sigrun sa panunood habang nakikipaglaban sila sa mga combat orc. Sinabi naman ni Sigrun na ang Hymn of Hatred directed sa buong Greenskin clan ay naging interested itong si Sigrun sa hymn na iyon. Naiinis na si Gruhorn sa pinagsasabi ni Gruhorn at pinatigil na sa pagsisilita ng kung ano. Tinanong na nito kung ano ba talagang pakay nito. Ngunit nagpapaka-sad girl pa itong si Sigrun. Hinihintay niyang buksan ni Gruhorn ang puso nito para kay Gruhorn, pero syempre hindi mangyayari yun. Pumunta ang ibon sa balikat ni Gruhorn at may sinabi ito sa control ni Sigrun. May sinabi ito na sa bundok na iyon may kailangang makita daw itong si Gruhorn. Ang pinakamatagal ng nabubuhay na nakatira at nakakulong sa loob ng bundok. Pinakita dito ang higanteng orc na tumalo sa amo ni Gruhorn noon. Sinabi ni Sigrun na kung magagamit niya ang kanta nito doon, sinisigurado daw ni Sigrun na magiging kamang-mangha itong hymn. Napaisip naman itong si Gruhorn tungkol sa sinabi ni Sigrun sa kanya about sa liriko. Bigla namang nagbabago ang hugis ng ibon. Sinabi ni Sigrun na wala ng oras itong ibon na ito. Nagpaalam na itong si Sigrun kay Gruhorn, tapos bigla namang sumabog ang ibong iyon sa mukha ni Gruhorn at nagkalat ang dugo nito. Biglang nawala na ang ibon ng isang kurap lamang na si Gruhorn, dahil bakit sa mukha pa nito wala talagang araw na hindi maiinis itong si Gruhorn kay Sigrun. Sabi ni Gruhorn halata naman siguro na kung ano ang pakay at gusto ni Sigrun kay Gruhorn na makagawa ng bagong martial hymn itong si Gruhorn. Ang mga elf ay parehas na manunood at ginagaya ang kanilang pinapanood kasi sila ang race na hinding-hindi magiging tagapagsalita ng isang hymn. Ginagaya ng mga elf ang hymn na iba at pepaltan ng kanilang tunog at kakantahin ito sa kanilang sword dance, kaya ang pagbibigay ng impormasyon na ay binigay ni Sigrun ay nanakawin lang din nila ang gagawing hymn ni Gruhorn. Pero kahit alam na ni Gruhorn ang pakay ni Sigrun, nakangiti pa rin ito at makikipaglaro pa din ito sa gusto ni Sigrun. Makalipas ang araw, nasa labas si Vincent at Gruhorn at tila may pinag-uusapan at pinagplanuhan. Tinanong ni Gruhorn kung anong meron sa loob ng bundok. Sumagot naman itong si Vincent ng ang mga rangers daw. Madalas pumunta sa bundok na parang naging bahay na nila yun, pero pinagbawal silang pumunta sa malapit sa pinakaliblib ng bundok. At kung sino man ang pumasok sa liblib ng bundok, wala nang sinuman ang makakalabas pa ng buhay. Tinanong ni Gruhorn kung wala tal ang nakalabas ng buhay doon sa bundok at kinumpirma naman ito ni Vincent na wala talaga. Sinabi ni Gruhorn na ang Tanjin mission lang nila ay ang harangin ang mga halimaw na makababa ng bundok, hindi ang pag-aralan at hanapin ang mga ito. Tinanong naman ni Gruhorn na kung ganun daw ay walang nakakaalam kung anong meron sa looban ng bundok. Noong unang panahon kasi merong isang knight na nililibot ang bundok, makuha lang ang title na Transcendence, at dahil doon ang mga tagapaglibot ng mundo ay misteryosong nawala o naubos. Kahit ganun, meron parteng sinasabing Forbidden Zone ay naririto pa sa lugar malapit sa kanila. Natuwa naman si Gruhorn sa kwentuhan nila ni Vincent at napaisip ito na ang pagpunta sa Baluhard ay naging magandang desisyon ni Gruhorn. Habang nag-iisip itong si Gruhorn, biglang nagsalita si Vincent at pinaalalahanan nito na wag itong pupunta sa liblib ng bundok kahit anong mangyari.
Sinabi naman ni Gruhorn na wala itong dapat ipag-alala at hindi naman ito pupunta doon pero sa isip ni Gruhorn pupunta pa rin ito pero hindi muna sa ngayon. Habang nagpapyunas ng espada niya itong si Gruhorn di pa rin ito mapigilan mag-isip kung ano ba talaga ang nag-iintay sa kanya sa loob ng bundok na iyon. Gusto na nitong puntahan ni Gruhorn ang looban ng kabundukan pero hindi muna daw sa ngayon at hindi pa ito ang oras. Sa isip ni Gruhorn kayungan niya muna na madami pang laban at panalo at ang Baluhard ang makakapagbigay sa kanya ng ganito. Sa kabilang banda bigla may nagpatunog ng tamboyiran sa taas ng kastilo isang ranger ito na nagbabante ng paligid ng kastilo ng Baluhard. Nabahala ang mga ranger doon alam kasi nila ang ibig sabihin ng pagtawag ng iyon isang atake at gera na naman ang magaganap pati si Gruhorn ay nabahala na din. Nagtakbuhan ang mga ranger at archer sa taas ng dingding ng kastilo kaya pa na ito sa nangyayari sa labas ng kastilyo. Tumakbo rin si Gruhorn pataas ng dingding kung nasaan ang kaguluhang nagaganap kaya pa na rin ang mga ito kasama ni Gruhorn sa Arwen pataas. Nasa mga kani-kanilang posisyon ang mga archer na pinapangunahan ni Vale Baluhard sinabi nito na mag-stand by lang daw ang mga archer sa kani-kanilang posisyon. Tinawag naman ni Gruhorn ang kanyang tito at nag-aalala ito sa sitwasyon ng kaharian nakita naman siya ni Vale nung tumawag ito. Itinuro ni Vale Baluhard ang sitwasyon na kinakaharap nila at pagtingin sa bundok ni Gruhorn may nakita itong nagtatakbuhan. Ito pala ang mga ranger tumatakbo ang mga ito na parang may panganib na nakaalalay ang buhay nila. Hindi maintindihan ni Gruhorn kung bakit kaya pa na nang takbo ang mga ranger iniisip nito kung ano ba ang humahabol sa kanila. Nag-aalala na ang ibang ranger sa nasa labas na mga ranger pinapaktakbo ito ng mabilis para sa kanilang buhay. May humahabol pala sa mga ranger sumisigaw ang mga ito na ang mga wolf riders ay humahabol sa kanila. Nakatayo at naghihintay sa pagdating ng mga lalaban sa mga higanteng orc na ito ang kanilang pinuno. Tinanong ni Vale Baluhard si Gruhorn kung ang sinasabi ba nito ay nagre-request ang mga ito ng duel na labanan habang may hawak na hostage ang mga ito at sumagot naman si Gruhorn na oo at tama ang pagkakaintindi niya. Hindi makapaniwala ang mag-ama sa sinasabi nitong si Gruhorn parehas ang timpla ng mukha tinignan lang itong si Gruhorn na parang isang weirdo lang ito na kung ano-ano ang pinagsasabi. Kaya sinabi naman ni Gruhorn na kung hindi naniniwala ang mag-ama ay ipapakita daw nito kung ano ang sinasabi niya ngunit bakas pa din ang kalituhan ng mga mag-ama pati na rin si Arwen. Huminga ng malalim itong si Gruhorn at sumigaw ito sa mga orc na nandoon at sinabi nito na sumasang-ayon na ang mga ito sa hamon ng mga orc sa isang duel. Pero may onti itong kahilingan sinagaw ni Gruhorn ng lahat ng mga orc bukod sa makikipaglaban na orc ay umatras ng 200 palapad at umalis ang mga ito sa pagsakay sa mga lobo. Nagulat naman itong pinuno ng mga orc na naroon kung paano na lang at nakakapagsalita itong si Gruhorn ng kanilang lengwahe iniisip nitong orc na posible daw na may dugong orc itong si Gruhorn. Sumagot naman itong si Gruhorn at sinabing wala siyang dinadalang dugong ganun kaya sagutin na lang ng mga ito ang kagustuhan niya kung sang-ayon ba ang mga ito o hindi. Sumagot na ang orc at sumang-ayon na ito sa gusto ni Gruhorn sinabi nitong orc na gagawin daw nila ang sinsabi ni Gruhorn basta makipaglaban lang ang mga ito. Napatingin naman si Gruhorn sa mag-ama at tinanong nito kung naniniwala na ba daw itong dalwa sa kanya. Walang nag-iba sa ekspresyon ng mukha ng dalawang mag-ama at tinanong ni Vale Baluhard kung anong walang kwenta ang pinagsisasabi nito kanina. Bigla namang nagulat itong si Vale the Uncle sa kanyang nakita sa likuran nito hindi ito makapaniwala sa kanyang nakikita. Pati ang ibang mga nandoon ay hindi rin makaniwala sa kanilang nasaksihan hindi nila alam kung anong nangyayari sa mga orc. Isa-isang nagsimulang umatras ang mga ibang wolf rider na hindi naman kasali sa duel na ito ibig sabihin lang nito ay sumunod na ang mga ito sa kasunduan nila ni Gruhorn. Napaisip naman itong mag-ama na bakit willing umatras ang mga higanteng orc na ito sa tagal na nila sa Baluhard hindi pa sila nakaka-enkwentro ng ganito. Habang gulat ang mga ito umimik itong si Gruhorn sinabi nito sa dalawang mag-ama na mamaya na daw magulat ang mga ito at napalingunan man si Vincent. Ipinaliwanag naman ni Gruhorn ang mga kagustuhan ng mga orc na ito sa duel nais lang daw ng mga ito ng 5 lalaban sa kanilang kung sino lang ang may gusto. At dapat daw ay ang sasali sa duel na kanilang hinamon ay ang mga kasama noong huling laban sa Mountain Blade. Napaisip naman itong si Vale Baluhard kung ang tinutukoy ba daw ni Gruhorn ay ang laban na naganap noong nakaraan sa ibaba ng Mountain Blade na naka-encounter sila ng combat orc.
Bigla niyang tinawag si Vincent para sa labang ito at agad namang naintindihan ni Vincent ang gusto ng kanyang ama na isa ito sa lalahok sa duel dahil kasama ito noong nakaraang laban Mountain Blade. Madami din namang ranger ang gustong sumama at makilahok sa duel na ito at dahil na rin sa malaki ang galit ng mga ito sa mga orc at gusto nilang ipaghigantaan. Mga namatay na ranger. Ngunit pinatigil naman ni Gruhorn ng mga ito, 2 spot na do ang meron ng kasali ayon ang sinabi niya sa mga ito. Ngunit gustong-gusto talaga ng mga ranger na sumali sa duel para ilabas ang galit ng mga ito. Sinabi pa ng mga ito na magiging delikado din ang labanan tapos tinanong naman ni Gruhorn kung sino pa bukod sa kanya ang may kayang kumausap sa mga orc. Napabuntong hininga na lang ang mga ito sa pagkadismaya at sinabi naman ni Gruhorn kung wala ng iba pang kayang kumausap ay magtira daw sila ng isa pang spot para sa iba. Biglang napatingin itong si Gruhorn kay Arwen, kitang-kita sa mukha na nito na gustong-gusto nitong sumali sa duel na ito kaya sinabi ni Gruhorn na paano niya ito matatanggihang hindi maisali kung ganto ang mukha nito. Tinawag nitong si Gruhorn si Arwen at tinanong kung kaya daw nitong makipaglab at lumahok sa duel at agad namang sumagot itong si Arwen ng oo at gagawin niya daw ang makakaya niya. Bigla namang sumulpat sa likuran nitong si Gruhorn itong kanyang tito. Tinanong ni Vale kung paano daw nito nalaman ang lengguwahe ng mga orc. Ito ang unang naka-enkwentro ito na kayang makipag-ugnayan ng mga orc sa tao. Napalingon naman itong si Gruhorn at sinabi nito na dahil lang iyon sa pag-aaral niya kaya niya kayang maintindihan ang lengguwahe ng mga orc. Sinabi naman ni Gruhorn na wag na daw itong mag-isip at kung mareresolbahan ba daw niya ang lengguwahe ng nakaraan, malaking kaso daw ito. Tanging mga nobleng orc lamang na naglilingkod sa kanilang hari ng kanilang tribo ang may kakayahan na makapagsalita ng ancient language. Hindi na makapaghinti itong pinuno ng mga orc kina Gruhorn kaya pinagmamadali na ang mga ito gaya bing pinunong ito siya lamang ang may kakayahang makapagsalita ng ancient language. Kaya naman pinapunta na paibaba ang mga lalahok sa duel na ito. Tinawag na ni Gruhorn ang mga ito at inanyayahan na bumaba na. Nagsimulang magmarcha pababa ang mga kasama sa duel na ito. Nanunang naglakad dito si Vincent Ballowhard kasama ang 2 ranger sa likuran nito. Kasunod naman si Arwen kasama din ito sa duel ng hinamon ng orc. Sa isip ni Gruhorn, kakaunti lamang ang naging coincidence sa mundo noong unang tapak pa lang ni Gruhorn bilang tao sa mundo. Madami na agad nangyayaring parang planado. Tulad ng pagpunta ng isang elf ambassador na bumisita sa kaharian ng The Ocalane dahil ang huling punta pa nito sa kaharian ay hindi na mabilang na taon. At sa parteng norte na kung saan nandoon ang hari ng mga orc na hindi nagpakita, 400 taon na ang nakalips bago pa man muling makita ito. Dahan-daang bumukas ang gate ng kaharian ng Winter Castle at dahan-dahan ding bumababa ang dadaanan nilang tulay. Nabuksan na nga ang gate ng Winter Castle na may dadaanan na din silang tulay upang makalabas ang mga ito at makaharap na. Hindi pa alam ni Gruhorn ang totoong nangyayari pero hindi ito ang tamang panahon na mag-isip pa ng kung ano-ano. Nakalabas na ng kaharian ng Ballowhard ang mga lumahok sa hamon ng mga orc riders at isa-isa silang humarap sa kanilang makakalaban. Nang makaharap na nila ang mga higanteng orc ito at laban ng duelo na 5 laban sa 5 pero may kanya-kanyang kakalabanin ang mga ito. Tanging nasa isip ni Gruhorn ay ang matapos niya ang laban na ito nang walang problema at makamit niya ang panalo sa magaganap na duelong ito. Inilabas na ng orc na ito ang kanyang sandata at mukhang handang-handa na itong makipagdigmaan kahit kailan. Tinanong ng pinuno ng mga orc kung si Gruhorn ba daw ang kanyang makakalaban sa duel at sinabi naman ni Gruhorn na siya nga. Tinanong nito kung hindi ba nito nagustuhan na siya ang magiging kalaban nito. Sinabi naman ng pinuno ng orc na hindi naman sa ganun, mukhang maghahanda na ang mga ito sa pag-atake. Sinabi pa ng halimaw na ito na mas malakas ang fighting spirit nitong si Gruhorn kaysa sa iba kaya hindi na siya maghaanggad pa ng iba ang lamp, at dugo nitong si Gruhorn daw ay sisiguraduhing magiging masarap na pagkain. Tinuwanan lang ni Gruhorn ang pinagsasabi nitong orc at mukhang handa na itong sumabak. Kung sa iisipin daw na ang una niyang makakalaban ay kinilala daw itong si Gruhorn nang walang halong panghuhusga sa kung anong meron kay Gruhorn ay magiging orc pa kaysa sa kapwa niya tao. Sumigaw naman itong si Vincent at tinawag niya itong si Gruhorn. Sinabi nito na ang kaharap niya ay kakaiba kaya mahihirapan ito. Si Vincent na lang daw ang makikipaglaban sa orc na iyon imbis na si Gruhorn. At bigla naman siyang inatake ng isa sa mga orc nang walang pag-aalinlangan. Habang nagsisalita pa ito, nagulat naman itong si Vincent. Hindi niya napansin ang atake iyon, tinignan lang siya ni Gruhorn at mukhang naiinis lang ito.
Bida-bida yarn hahaha ayos lang yan tropang Vincent. Napalingon na lang itong si Groren kay Vincent at nakita nito ang pag-ilag ni Vincent sa orc na sumalakay sa kanya. Samantalang dalawang orc naman ang kinakaharap ni Arwen at ni Vale Baluhard, tag-isa pa ang pormahan dito Nakaposisyon na si Arwen at si Vale Baluhard sa pagsugod sa dalawang orc na kaharap nila. Nagsimulang magsalita si Gruhorn at sinabi na ang mga orc ay hindi katulad ng mga knight sa pakikipagduelo kaya naman sinabi niya sa kanyang mga kasama na kailangan nila makasurvive ng mag-isa. Habang sinasabi ito ni Gruhorn sinimulan niya na ang pag-atake niya sa orc na kanyang katapat. Gayo din ang mga knight na kasama ni Gruhorn sa laban, nagsimula na rin sila sa pakikipaglaban ng kanya-kanya sa orc. Si Arwen ay sumugod sa orc na may kasamang malakas na wolf. Si Vale Baluhard naman ay nakikipaglaban sa isa ng orc ay may sandatang axe. Lahat ng knight ay busy sa kanilang laban, kanya-kanya ito sila nung makikipaglaban. Samantala si Gruhorn naman ay nagsimulang sumugod mula sa itaas upang bumagsak siya sa isang orc. Ngunit kahit na ganun ang orc ay nakasalag sa ginawa nitong pag-atake, kaya naman dahil dito napaatras si Gruhorn at naaluhod ito. Bigla naman nagsalita itong halimaw na orc at minaliit at inilsalto ang prinsipe. Sinabi nito na nakakahiya anong lakas na mayroon ang prinsipe kumpara sa lakas na mayroon siya. Kaya naman nang marinig ito ni Gruhorn ay agad siya tumayo at iniba ang aura na bumabalot sa kanya. Ibang stage na ata ng mana ang nilabas nito kaya ganito, nag-iba na ang tingin ni Gruhorn at gumisi sa halimaw na orc. Habang nasa ibaba sila Gruhorn upang makipaglaban, ang ibang kawal na tagapagbantay ay nananatiling nasa taas at sinisigaw na patayin ang mga orc. Ang mga kawal na nasa likuran ay kanya-kanya ang mga sigaw nila, ngunit pare-parehas naman ng layunin kundi ang mamatay ang mga orc na kalaban nila. Kaya naman hindi sapat ang aura na pinakita ni Gruhorn kaya naman ito ay mas naglabas ng kakaibag mana at ito ay bumalot sa kanyang katawan. Kaya naman paisip si Gruhorn na tama ang desisyon niya na magtungo rito. Pagtapos mag-ipon ng malakas enerhiya itong si Gruhorn nag-iba din ng lakas ang halimaw na orc at sabay lumusab sa prinsipe. Tila nagsisimula alang ang kaniyang laban ang kapangyarihan ni Gruhorn ay tila nagbukas ding muli. Naka-activate ito ng panibagong kapangyarihan at ito ang Hymn of Requiems. Kakaiba talaga ang bida natin at palagi itong may bagong natutuklasang kapangyarihan.